Pinas Outsider, welcome back to our channel. And for today's video, makikimarites na naman tayo sa mga latest issue at news ngayon. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like and subscribe to our YouTube channel. Let's go! 2,000 mahigit na partner cable TV channels nationwide. Attorney, mag-viral po yung statement kahapon hinggil doon sa hearing ng House of Representatives kaugnay po sa EJK at sa Pogo. Basahin ko lang sir yung pong statement on the alleged link of PRD on murders of 3 Chinese detainees in Davao Colony as alleged by 2 convicts. The demolition job on the Dutertes is in full swing. The enemies of former President Duterte are using convicted felons of murders and drug trafficking to link him to the murders of 3 Chinese detainees, of which they were the perpetrators on the basis of their bare allegations. Those convicts have nothing to lose since they are jailed for life. Obviously, they're making those statements for a consideration. If it is true, as they say, that they killed the 3 Chinese in exchange for money and release from prison, necessarily they can lie about FPRD's alleged link to the murders for the same consideration of money and freedom coming from those who want to destroy the Dutertes. So may follow-up kayo dito. Talaga lang ha, nakalaya ba? Ako, ito yung may mga kodigo. Parang yan mag-e-exam. Yung itatanong, tapos oo, hindi lang ang sagot. Ano yun? Tapos may kodigo pa. Ay tayo dyan. Ito. Hindi, kailangan i-Pilipino mo yung sinabi ko. Kasi, ano ba sinabi ko? Pilipino mo. Mang paninira sa mga Duterte ay in full swing. Ginawa ko nga itong report, sir, kahapon. At hindi, alam mo, hindi kataka-taka na yung mga kriminal na yan, gagawa ng istorya. Ang nakakayamot, kung bakit True. Diba? Madali lang yan Basta may Diba? Kaya papaloko dyan. Ko? entertain ng isang komite sa Kongreso. Obvious naman na ito ay gawa-gawa lamang. Kasi sinasabi nila, di umano, inutusan sila in exchange sa kapalit ng Oo nga. Tapos oo, hindi lang. Ano yan? Oo, hindi lang sagot. Ang pinuhin nyo to? laya at ng pera. Ubiro mo yun, kung totoo yung sinasabi nila, yun din ang ginagawa nila ngayon. Maliban pa sa, hindi naman kapanipaniwala yung kwento. Sabi ni ganito, hindi ibig sabihin totoo yun. Pwedeng gawa-gawa mo rin yan. Hindi tatayo yan sa hukuman. Kaya napaka-liwanag, kasing liwanag ng sikat itong ilaw dito sa studio, sa araw, na talagang pinagkakaisa niyang sirain, hamakin ang mga Duterte, lalong-lalo na yung mag-ama, si dating Presidente Duterte at si BP Inday Sara. Iyan ang maliwanag pa. Walang kalabo-labo niyan, talagang tunay. Sabi nga nung isang nag-text sa akin lang ngayon kasuklam-suklam. Biro mo, yung ginamit niya kasuklam-suklam ang ginagawa nila kay Digong. Opo, at maraming nagsasabi, Attorney Sal, na pilit talaga. Ilista nyo yan guys Ilista nyo, mahaba yan. Tatakbo yung mga yan. Ilista nyo yan Na sinisiraan dahil ultimo mga mamamatay tao at durugista pinagsasalita laban sa dating Chief Executive. Oo, kasi wala naman sila makukuha na matino na magsasalita labang kay dating Pangulong Duterte. Pasok din ba dyan, Sir, Attorney Sal, yung equity na, yung maxim na, yung nabasa, meron kong nabasa na a person who makes claim in equity must be free from any taint or must come with clean hands kung bago magbintang sa iba. Oo, madalit sabi, kailangan may kredibilidad ka. Alam nyo ba yung bagong news ngayon? Yung babae na nanaksak ng 10 years old?
Na-interview yung lolo nun. Alam niyo ba, ganun ata yung babae, sabi. So, diba? Naglalakad lang yung 10 years old, tapos sasaksakin kang ganyan. Tapos, ang concern nila ngayon, yung mga drug lord, yung totoo to. Ano to? Paano naman yung mga biktima? Paano naman yun? Naglalakad lang yung teo, tapos nasaksak. Tayo dyan. Kasi pag nagsalita ka at wala kang kredibilidad, sino maniniwala sa'yo? Yung po bang mga convicted felon, may kredibilidad, Ay, Attorney Sal? wala. Paano nga? Nakita mo nga, biro mo, 3 pinatay nila. Tapos, convicted din sila dun sa drug trafficking. Pagkatapos, yun nga yung sinasabi ng istorya, dahil bibigyan sila ng pera para ma-release, kaya sila pumatay. O biro mo yun, yung bang klaseng taong ganyan ang paniniwalaan mo? Ano ba kayo mga miyembro naman ng Kongreso? Pambihira naman kayo. Iimbitahan na nga daw, Attorney, ng House Squad Committee si dating Pangulong Duterte matapos nga siyang i-involve. Nako, masaya yan. Masaya yan. Mukhang mukhang may maririnig na naman tayong mura. Murang maluto. Nako, exciting yan, guys. Sige lang. Invite nyo lang. Doon sa mga pagpatay sa Dapicol, yung sinasabing 3 Chinese drug lord. Anong masasabi mo doon? Kung ako, hindi ko alam kung anong magiging katayuan ni Presidente Duterte dyan. Kung ako, pupunta ako at sasabihin ko sa mga mawalang galang na sa inyo, ang iba naman sa inyo, mga abogado, hindi ko naman maintindihan, bakit nyo naman pinapatulan itong mga ito? Kayo naman. Yun ang sasabihin ko kung ako. Alam mo, hindi ko alam kung nagpapabango ba sila ng pangalan nila o nagpapabaho. Tanga na lang ang maniniwala dun. So, yung sa may kodigo, angat na lang ang maniniwala dun. Natin, Attorney, na magandang relasyon na dating Pangulong Duterte sa China. Kasi nai-involve po yung 3 Chinese drug lord na pinapatay umano. Pero ngayon, parang gusto natin sirain ng mga kritiko ang magandang relasyon na ito ng dating presidente at ng China. And teka muna, yun namang pinatay nitong 2 kriminal na ito, mga ano yun mga convict din. Ibig sabihin, yung gobyerno ng China ayaw din sa kanila, yung 3 yun. Baka natuwa pa yun. Hindi ba? Ayaw ng gobyerno ng China ang gambling. Ayaw nila ng pogo. Pagkatapos, gusto nilang i-extradite from here to them yung mga hinahanap nila mga kriminal. Samantala, grabe ang takot ngayon, Attorney Sal, na Duterte ang muling uupo sa pinakapataas sa posisyon sa gobyerno. Kung Duterte ang muling uupo sa pagkapangulo sa 2028. Totoo. Diba? Pansin nyo ba? Maya't maya ang paninira. Takot pa rin sila. Kaya nyo pa bang maghintay 2028 pa? Ko naman taga. 2028, ano kayang klase at gano kalala ang dumi at baho na mahalungkat sa administrasyong ito, Attorney Sal? Hindi ko nga ng mga kalokohan, di lalabas yun. Kaya takot sila sa Duterte tandem. Sigurado na yan, Duterte. Kaya ngayon pa lang mag-organize na kayo. Samantala, mga mamamatay tao at durugista, yan ang mismong katauhan ng mga humarap sa investigasyon ng Kamara para pasaringan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So kaya pala ngayon, maya't maya silang labas ng issue about sa mga Duterte, no? Ngayon pa lang sinisira. Kahit matagal pa yung 2028. Yun pala yun. So alam nyo na. Okay, papaloko. Sa issue po ng extrajudicial killings, narito po ang report.
Dalawang convicts ang humarap sa investigasyon ng Kamara kaugnay sa isyu ng extrajudicial killing sa EJK at Pogo. Sa pagdinig, dinawit ng presong si Leopoldo Tan Jr. ang pangalan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may pakana umano sa pagpapapatay sa 3 convicted Chinese drug lords. Nangyari daw ang insidente noong 2016 sa Davao Penal Colony o Dapicol na ngayon ay Davao Prison and Penal Farm. Sa salaysay ni Tan, may tumawag daw sa kausap nilang nagngangalang Superintendent Gerardo Padilla pagkatapos silang paslangin ang 3 Chinese na drug lord. Pinaninindigan mo ba yan? Opo, sir. Pwede bang ulitin mo kung ano yung sinabi mo? Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si President. Tingnan nyo. Bakit may kodigo? Di ba pwedeng magsalta ng Duterte. Sinong writer niyan? Dahil pamilyar ko ang boses niya. Pero nung matanong kung personal niya nakakausap ang dating presidente kahit matagal na ito nakakulong, Nakakausap mo ba si President Duterte? Naririnig ko lang palagi yung boses niya, kaya pamilyar yung boses na narinig ko. si Tan at ang kapwa nito preso na si Fernando Magdadaro ay sentensyado dahil sa mga karumal-dumal na krimen. Si Magdadaro ay convicted sa kasong murder at illegal possession of firearms, habang si Tan ay sa drug trafficking. Kwento ng dalawa sa committee hearing, sinuhulan sila ng tig-1 milyong piso sa pagpaslang. Bukod sa pera, pinangakuan rin daw sila ng laya. Ngunit para kay dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, naka-full swing na ngayon ang demolition job sa mga Duterte. Sa isang pahayag, sinabi ni Panelo na kapuna-puna ng mga mamamatay tao at durugista ang kinasangkapan ng mga kalaban ni dating Pangulong Duterte laban sa kanya. Di ni Panelo, walang mawawala sa mga testigo ng Kamara laban kay Duterte dahil sentensyado ang mga ito ng habang buhay na pagkakabilanggo. Kaya para saan pa kung magsasalita ang mga ito ng kasinungalingan? Punto pa ng veteranong abogado, kung totoong tumanggap ang mga testigo ng pera kapalit ng pagpaslang, ay kaya rin ng mga itong magsinungaling at siraan ng dating presidente, lalo pat di hamak Totoo. Eh, huwag kayo papaloko, ha? Angat talaga, angat. na walang kahirap-hirap ang magsinungaling kaysa pumatay ng tao. Duda rin si Panelo na pinondohan ng mga taong gustong pabagsakin si dating Pangulong Duterte ang dalawang preso na pinagsalita ng Kamara. Dahilan kaya lumilitaw ngayon ang mga ito. Nauna nang inaasahan ni Vice President Sara Duterte ang paninira sa kanya at sa kanyang pamilya ng mga taong tinawag niyang gustong manatili ng habang buhay sa kapangyarihan. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihan, SMNI News. Anyway sir, ang balitang pong yon ay shinare po ng libu-libo natin ng mga kababayan sa kanila pong social media Kaya accounts. sinabi mo nag-viral. Mm. Alam mo, yung pinapanood ko yung mga testimonya ng mga yan. Ang kapansin-pansin, halata mo talaga na script. Kasi kung talaga nangyari yun, madali mong ikwento yun dahil wikang Pilipino eh. Diba? Bakit kasi may bond paper sa harap? Bakit kasi may binabasang bond paper? Nako. Tapos sa dulo, may oo, hindi. Baka meron niyang pwede, ah. Hindi. Oo, hindi. Ano ba yun? Magtatanong, tapos ang sagot lang daw, oo, hindi. Ano ba yun? Ikikwento mo personal mong karanasan. Pero ang ginawa, abay binabasa nila, binabasa yung mga ginawa ng mga abogado. Kung yung mga nandyan, o mawalang galang na sa inyo, mga magkakaibigan naman tayo, nandyan sa Kongreso, kung hindi kayo may pagkabayas, medyo may pagkabayas kasi, yung mga komentaryo nyo kagad, parang totoong nangyari. Dapat, kung ako miyembro ng Kongreso, ang gagawin ko, nandiyan na. O, meron ba kayong mga source statements? Opo. O, ka na. Patingin nga ng source statements. O, tapos sasabihin ko, sino ang gumawa nito? Kami po. Kayo, kwento nyo ito. Opo. O, sige. Kwento nyo nga sa amin. Ikikwento nang walang binabasa. O, doon mo mahuhuli yun. Huling-huli kagad ka. Ay, nako. Kasi kapansin-pansin ni Attorney Sal, yung dulo ng yung kanilang sworn statement, para sa ending eh. Kasi Galit kami dahil ginawa namin yung aming trabaho, pinatrabaho. In the end, hindi naman kami nabigyan ng laya. Tapos nireklamo pa yung, ang sabi daw 3 milyon yung inaasahan nilang suhol.
Patay tayo dyan, nagkopyahan pa sa dulo. Sabi sa inyo eh. Nagkokopyahan pa sa dulo. Patay. Ano ba yan? 2 milyon lang daw na ibigay. Kulang pa raw, parang gano'n, nagkabukulan. Kasi nga, gawa ng abogado yan, kaya binabasa. Yan ang the best. Kung yun ang ginawa niyo, huli kagad. Pero syempre, hindi nila gagawin yun. Kasi mabubuking. Ano sa tingin nyo, Attorney Sal, ang idudulot nito sa taong bayan na parang ang Kongreso ngayon ay para namang hindi nakinabang din noong 18 Congress, panahon ng mga Duterte? Gaya nga ng sinabi ko, pag yan hindi nyo inihinto, ang taong bayan lalong magagalit sa inyo. At merong hangganan ang puot ng taong bayan sapagkat iniluklok kayo dyan upang kayo'y manilbihan, magbigay ng proteksyon sa interes ng taong bayan at hindi para manira at magnakaw sa pera ng bayan. O yan ang nangyayari. Ang lahat ng mga istorya tungkol sa mga politiko, puro na lang nakaw. Nakaw dito, nakaw doon, demanda dito, demanda doon. Pati yung matitino, pinapailan ng kaso. Gaya ni Mayor Teodoro, si Mayor Soto, mga matitino yan, pinapailan niya ng kaso dahil eleksyon na. Yan ang ginagawa nila. Siguro, Attorney Sal, hindi naman ang lahat naman siguro ng Oo nga no, si Biko. May kaso din. Ano yun? Anong kaso nun? Parang nananahimik lang yun ah. galaw ng mababang kapulungan ay nakadepende sa nagkukumpas sa liderato. Alam mo naman, ang liderato ngayon, si Speaker Martin Romualdez, mahaba-haba din siya naging majority leader noong panahon ni PRD, 6 years. Alam niyo, pag dito sa ating bansa, pag kung sino ang nasa kapangyarihan, lahat yan, papunta yan. Magsisip-sip lahat yan. Pag makikitang mawawala na, ako, pag napalitan, doon naman sila sa kabila. Ganyan ang naging kultura. Nakakahiya mga aminin, ang kultura ng mga politiko sa ating bansa. Thank you, Attorney Sal. Samantala, marami ang nasasabi, Attorney, na daming nawawala ng mga bata at krimen na nangyayari sa bansa. Pero nakafocus din daw ang gobyerno sa issue po ng EJK at kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Oo nga, yan din. Ano ba yan? Lagi. Ito, maraming posted as of kahapon, Attorney. May mga batang 12 years old, 5 years old na nawawala. Ito, nakakalat po ito sa social media at wala pang tugon ang PNP. May 14 anyos, may 5 years old. Ako, nandun na lahat sa Davao. Wala na silang oras dyan, no? Grabe talaga. Attorney Sal, mga batang 6 years old. Ang kawawa naman ng mga magulang ng mga batang to. Yung Anong si masasabi mo? General Marville, sinubukan yung interviewin dito sa SMNI. Subukan nyo kaya nang ma-interview natin. May ugnayan, Attorney. Actually, meron tayong beat reporter sa Philippine National Pero yung Police. interview talaga live para makita natin kung paano niya sasagutin ang katanungan ng taong bayan. Lalo Subukan pat, natin. Pag hindi yan pumayag, isa lang ibig sabihin yan, takot at guilty. samantala, meron tayong papanooring video, Attorney, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para muling may balik sa alaala ang taong bayan. Hit kasi ito ngayon, nagbabalik sa social media. Galing nito sa kanyang 2019 State of the Nation Address. Nakakamiss. Pwede mo bumalik. I just heard, it's not in my speech, I just heard that from a psychic that the first crack, when the big one hits, will be right here in the center of this. Yan man ang sabi nila. Philippines is so corrupt, it's so lousy, that if you kill all congressmen, senators, and the president, we will have a new day. So I pray that if the earthquake comes, it comes now, this moment.
Kompleto na tayo. May madamay pa tayo doon sa harap. Naku. Sino natamaan dyan? Andun po ba kayo noon? I'm sure, andun kayo noon sa batasan. Nandun. Pero nakita mo yung reaction, nakasmile lang sila. Smile. Dapat doon. Kung hindi totoo yung sinasabi ni Presidente Duterte nung siya presidente pa, magre-react ka. Bakit mo sinasabi yan? Di ba? Magbubu ka pa eh. So, parang tanggap na nung araw na yon, ha? Oo, tanggap na. Kung anong mangyari. Smiling eh. When you're smiling. Pero Attorney, sinabi po ni PRD na talagang madalas pag may written script, talagang sumisegue siya eh. Minsan nga yung segue, hindi na naibabalik sa script eh. Anong masasabi mo ng Attorney Sal? Ganun talaga yung estilo niya. Ever since, ganun yung estilo niya. Conversational, tapos kikwento siya. Sa dami nang nakakwento niya, kung minsan hindi nakakabalik doon sa main. Kaya itong mga reporters naman, hahanapin yung mga kasira sa kanya. Ganito, trabaho ko naman, mali na naman kayo dyan. Hindi niya pinapakinggan eh. Paano pag ambush interview dun sa Malacanang, sa time niya, hindi niyo pinipigilan yung mga reporter, come out, kahit anong tanong, pwede. Hindi, okay. Si Presidente, okay lang na okay. Lahat. Lahat ng lahat. Samantala, anong masasabi niyo, Attorney Sal, sa Senate Resolution 1162 na inihain po ni Senator Robin Hood Padilla nitong Lunes? Nais ng senador na imbestigahan ng rape at sexual assaults sa loob po ng CPP-NPA. Maganda yan kasi teka muna, bakit sa CPP-NPA? Meron kasing isang hearing, Attorney Sal, ng mga babae na dating kadre ng CPP na nabanggit na sila nga ginagalaw sa loob ng kilusan. Maganda yan kasi may lalabas ang kasamaan sa loob ng CPP-NPA. Lalong-lalo na kung galing doon sa mga biktima na mga miyembro din ba ito? Mga miyembro. Mas maganda yan para malaman ng taong bayan na itong CPP-NPA na nagpapahayag ng mga kabutihan para sa ating bansa, yung pala sa loob nila mismo may mga kawalang-hiyang nagaganap. Tsaka mainam din, Attorney, na may iwas din yung mga batang kababaihan na ma-recruit ng NPA at makita nila ganito yung kanilang sasapitin pag sila'y na-recruit. That's the reason why nagkaroon ng nakiusap si BP Inday, Sara, ng confidential funds. Kasi nga mga nire-recruit talaga mga estudyante, mga bata. Kaya sana gumagawa siya ng paraan para mahadlangan ito. Ito naman mga kontrabida. Ayaw. Samantala, dilinaw po ng isang kilalang anti-corruption mayor ang kasong isa ng laban sa kanya sa ombudsman. Alamin kung sino ito sa report. Kinisyon ni Marikina City Mayor Marcy Teodoro ang timing ng kasong malversation of public funds na isinampa sa kanya sa Office of the Ombudsman. Sa panayam ng SMNA News, saad ni Mayor Teodoro na politika ang motibo ng kaso. Yung timing kaduda-duda kung kailan malapit na ang filing of certificate of candidacy at kung kailan merong ibang mga kandidatong interesado dun sa aking posisyon. Ngayon lang nasangkot sa issue ng korupsyon si Mayor Teodoro sa inabahaba ng panahon niya sa public service. Misallocation ng PhilHealth funds umaabot sa 130 million pesos ang bintang sa kanya. Pero alam daw ng alkalde, napakawala ng mga kalaban sa politika ang naghain ng reklamo. Yung kinu-question nilang pondo ay intact naman at hindi naman nagagamit. Kung may malversation, ang isa sa mga mahalagang elemento ng malversation ay yung utilization of funds, public funds. Wala namang utilization of public funds. Natapos na ang Commission on Audit o COA na magsuri kung nasaan ang kinikwestiyon na budget. At ayon kay Mayor Teodoro, intact o walang bawas ang remittance ng PhilHealth sa LGU. Batay nga doon sa mga nakaraang audit report, intact pa ito. Ito yung mga remittance ng PhilHealth sa city, sa LGU Marikina dahil meron kaming mga dating mga diagnostic services na ginawa during the pandemic
para dun sa na in-avail ng PhilHealth yung services ng city. Suportado naman ng Mayors for Good Governance o M4GG si Mayor Teodoro na isa sa convener ng grupo. Sa isang pahayag, sinabi ng M4GG na buo ang tiwala nila sa local chief executive lalo na't kilala nila ito bilang mahigpit sa transparency sa government transactions. Bukod kay Teodoro, naharap din sa kaso sa ombudsman ang M4GG Mayor sa sina Pasig City Mayor Vico Soto at Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Nanawagan naman ng M4GG sa ombudsman ng batas na investigasyon. Maring ano lang to, siguro it's isang pagsubok sa buhay ng politika. Sa buhay politika na ako naman very confident naman ako na hindi ito magpo-prosper o hindi ito magtutuloy dahil nga wala naman talagang ganong nangyari. Ano man ang nangyayari, tuloy ang paglilingkod, tuloy ang serbisyo natin para sa lahat. At hindi ito magbabago. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondejar, SMNI News. Attorney Sal? Alam po ninyo yung, ako wala naman akong takot, pangamba, o duda dito sa ombudsman. Dahil yan si Ombudsman Sammy Martinez, talagang stricto yan, sumusunod sa batas yan, dating Supreme Court Justice, kung ano yung batas. Actually, walang problema dyan sa ombudsman eh. Ang nagiging suliranin ng mga dinidimanda, lalo na pag malapit ng halalan, matatrial sila by publicity kasi ilalabas yan, inilalabas. Mga tao, tayo mga Pilipino, kahit kadaling maniwala sa mga nababasa sa dyaryo, napapakinggan sa balita. Oh, nako, dinimanda ng korupsyon. Nakakasira din yan kahit anong sabihin mo. Kung madidismiss yan, eventually, tapos na ang halalan. Another problema dyan sa mga ganyang kaso, para i-hain ang isang kaso, kailangan po muna may tinatawag na probable cause. Ano bang ibig sabihin ng probable cause? Kasi, ang ibig lang sabihin, merong mga kalakaran na nagpapakita na maaaring kinamit mo ang krimen. Maaari, probable. Hindi yung siguradong kinamit mo, ha? O kaya, usually, ang mga piskal, ang ombudsman, sila po'y takot din na mag-dismiss ng kaso kahit walang probable cause. Bakit? Kasi, baka maghinala ang taong bayan, o mga tao, o nung nag-file, na kaya dinismiss ay dahil nabayaran o natakot. Kaya ang ginagawa ng mga yan, ang naging practice, file nyo na lang ng file, bahala na hukuman. Hukuman na lang ang maglitis dyan. At kung talagang wala namang kasalanan yan, absueltuhin yan. Kaya noon pa, sinasabi ko, na siguro amyendahan natin, wag ng probable cause. Mahirap ang probable cause eh. Magiging daan yan upang mag-file ng mga walang basihan na kaso laban sa mga taong matitino at mga opisyal dahil lamang sa politika. Kailangan may degree na mas mataas sa probable cause. Kung ako lang masusunod, alam po rin yung gusto ko, kailangan ng ebidensya mo, yung siguradong mananalo ka sa hukuman, yung proof beyond reasonable doubt na kagad, para wala nang questionabling haka-haka sa anong magiging desisyon ng isang taga-usig, piskal o prosecutor o ombudsman. Kasi lalo na sa politika, Attorney Sal, perception is everything, di ba? Oo. Pag napulaan ka, dito to, parang tingin ng tao, masama ka na. Mahirap na. Tapos pag na-absuelto ka, hindi pa lumalabas sa dyaryo. Kaya nga ng mga tao, nakonvict ka na. Kawawa.